Ayong adlaw ni Sanisnon, atong kauban karon ato ang action man sa lungsod sa Karin, Honorable Imiterio Roa Jr. Kabahin ni sa gipakanaog nga Executive Order number 60 sa atong halandong Governor. Mayor Jo, mayong hapon, imo ang pasiuna nga pagtibaya sa tanan nga mga Misanisnon, most especially sa mga Clarin. Yes, daghang salamat Sir Bal, no? O sa atong mga kauban sa buhat sa social media. Mapasalamaton kay ko karon nga anaagid kamo para pud ma-inform nato ang mga katawhan sa Misamis Occidental hilabi na sa atong mga katawhan sa lungsod red. Ako pagtimbaya sa atong halandong Governor Henry Sevilla Winal og sa ato ang maabtikon nga Congressman Ando Waminal. So, in relation kini sa Executive Order number 60 nga gipakanaog sa ato ang halandong Governor in relation sa regulating the entry of and providing guidelines on the transport of live hogs, boar, semen, pork, and pork-related products into the province of Misamis Occidental. But before that, Sir Bal, before napakanaog ang ato ang halandong governor, atong the most hardworking Governor Henry Sevilla Winal, nanatay mga action taken before, no? Ang ato ang lungsod sa Clarin nagpakanaog og Executive Order number 024 nga informing all barangay captains, no, to monitor if there is some casualties or nangamatay na mga baboy dinhi sa lungsod sa Clarin. So ang ato ang naghimo dayon tag usa ka mga technical working group pinaagi sa Barangay Community Affairs Office nga sila mo ay nagmonitor in every barangay, especially ang barangay Dilapas, Lupagan and Panay kay mao man ni ang boundary nato sa ato ang neighboring LGU ang municipality of Tudela kay lagi adunay mga fake news dito nga nahitabo sa maong lungsod. So, upon implementing the Executive Order number 024, ato pod karon nga gi-adopt ang kining Executive Order number 60 sa gipakanaog sa atong the most hardworking Governor Henry Sevilla Waminal nga ato pong insurance sa ato ang mga medium and small piggeries dinhi sa lungsod sa Karin. So, aduna po kita ginahimo pod nga mga group chat sa mga lumulupyo kung to monitor sa mga casualties sa maong panghitabo sa ESF. Dahil ang ato apong usa ka large scale piggery sa lungsod sa Karin, ang IMT, naapos sila ginatawag og IEC nga information about sa ESF para pod ato ang ma-prevent ang mga to information dissemination unsa gini siya ang African swine flu to prevent nga ang ato ang mga medium and small piggeries makabalo pod how to prevent sa maong panghitabo. So, yes. Para sa klaro sa tanan, no? Especially kabalutan doon yung mga fake news. Yes. Actually, last week pa ni siya nagkatag sa social media. Again, atong balikon, unsa estados karon sa lungsod sa Clarin in terms sa ESF karon nga nabaniog sa probinsya? Yes, that's a good question, Sir Bal, no? Apan sa fake news, ato dayong disseminate ang ato ang mga empleyado ilabi na sa Office of the Department of Agriculture and also the Barangay Community Affairs, no, nga ato yung gi-monitor every 2 days, especially katong sa Panay nga ilan nang gipangdala ang mga baboy ngadto sa sapa kay lagi nahadlok lag injeksyonan kuno sa local government unit pa rin nangahadlok na nisla. So ato kining ginakuan nga it is a fake news. So sa pagkakaroon, ang atong lungsod sa Clarin is free from ESF. Wala pagi isa or duha or any nga mga baboy nga namatay sa lungsod sa Clarin in relation sa African swine flu. So klaro, Mayor, nga walay kaso nga natala sa lungsod sa Clarin in relation
sa ESF. Yes, klaro kay na Sir Bal, no? Klaro kayo. Ni isa wala gyud kay nagmonitor man ta sa ato mga barangay kapitan, sa ato ang mga barangay chairman of Committee on Agriculture. Naa sila nakatutok karon sa ilang mga barangay nga kung doon na man gay paghitabo or doon na may namatay, anaa sila dayon mo report sa ato ang group chat nga gina-create para lang sa ato ang African swine flu nga issues. Yes, so kining executive order ng ipanganaog sa atong working governor, executive order number 60, mas nakahatag ni og seguridad, no, sa lungsod sa Clarin in terms sa pag-implementar sa prevention sa ESF. Yes, Sir Bal, dako kayo kinig nakatabang. Dako kinig nakatabang sa atong lumulupyo nga ang ilahang kaguol nahupay ang ilang kaguol pinaagi sa executive order number HSO number 060. Dako kining nakatabang nga medyo mingkalman na sila kay lagi nangahadlok sila nga injeksyonan ang ilang mga baboy. So, we can assure mga katawhan sa lungsod sa Clarin, we can assure you nga ang ato ang halandong governor the province of Misamis Occidental, halandong Governor Henry Sibilia Waminal, wala kini nagkuan kundi nag-advance kini og kanang mga intervention bahin sa African swine flu. Busa nagpadaog siya og executive order number 060 haron ma-assure or the assurance to all mga medium and small piggeries na aduna ma-insure nato ang ilaham para pohon kung di maginato mapugan o di nato ma-prevent ang mga African swine flu moabot sa atong lungsod sa Clarin, adunay madawat or adunay hinabang na maayuda sa ato ang mga katawhan sa lungsod nga nagbuhi og mga baboy. How about sa mayor sa kaning kasayran nato ang sinakaban nagpabutang na sila mga barikada sa kada barangay, ihugtan ang checkpoint. How about din sa lungsod sa Clarin? Prevention is better than cure, sigon pagalit nila. Yes, ang ato ang monitoring karon every 2 days, dayon aduna nay mga information dissemination sa matag barangay how to prevent. Siguro dili sa ta magbarikada kay ngano ang ato ang mga adunay mga kababuyan sa ato ang mga barangay dili na nila pasudlag mga tao, usa sa mga prevention nato ng ginahimo. So ang owner gyud ang ato ang information dissemination didto sa mga nanggibuhi o mga baboy, ang amahan or kisay nag-alaga lagi makaduol sa baboy, even ang iyang anak dili nato paduolon. So nagmonitor every 2 days ang ato ang barangay community affairs nga gipanguluhan ni Sir Alan Ramirez. Naatay mga technical working group nga nag-adto sa mga tag-barangay, hilabi na katong barangay nga daghag nagbuhig mga baboy. Pero if in case Mayor masudlan gyud og ESF ang Simbakula ang imong lungsod sa Clarin, unsa ka andam unsay plano ninyo just in case kung dunay masulod gyud matala sa inyong lungsod? Yes, ready na ta sir, no? Ready na to ang lungsod sa Clarin in case nga aduna tay mga casualty nga mahitabo. So aduna na kami ginahimo nga mga technical working group nga ato na nang i-prevent dayon or murag nahitabo pa sa COVID-19 nga ato na silang i-cordon dayon para dili na mo lagam na mo dako pa ang maong panghitabo. So in short Mayor, dako po katabang ang gihimo ni Governor Henry kanaog sa kamatuan gikan sa iyang opisina. Yes, dako kay ni ang kuan kay natay assurance nga ang ato mga katawhan kay lagi kung kinsa man gani itong naibaboy nga hadlok na ipamaligya nila. So nag-inform kami sa mga katawhan sa lungsod na don't panic. Dili ta magpanik kay ilan nang ipamaligya, no? Even nakadawat ko og mga text message, Mayor, palita ako ang baboy. No, kung ayaw na mo kahadlok kay we are free from ESF. So nindot kini imong pangutana kay naagyoy assurance nga in case nga di nato mapugnan ang maong ESF, adunay mga insurance or adunay mga ayuda nga ihatag sa ato ang Misamis Occidental government nga gipanguluhan sa atong halandong Governor Henry Sibilia Waminal. Sa laktod nga pagsabot Mayor para sa klinawan po sa itong mga Clarinon, no? Especially sa itong mga small and medium mga hog raisers,
ang gibuhat nga pagpakanaog sa executive order sa municipal level, even ang atong halandong gobernador nagpakanaog, nagpamatuod nga nagproteher siya, nagprotektar sa mas kanang lapad nga mga gagmay nga mamumuo, especially atong mga farmers nga mga hog raisers. Yes, Sir Bal. Actually, this is a good nga ang atong halandong governor nagpakadaog yun para yun sa ato ang makatawhan nga kuan. It is a good thing nga ang executive order 06 executive order number 60 nga gipanganaog ni governor nga dako kinig katabang sa ato ang lungsod sa Clarin. That's why ang atong sangguniang bayan sa lungsod sa Clarin nga gipanguluhan sa atong vice mayor at tiging ng bayan Waminal de los Santos adapt and pag mag-adoption nila sa mga executive order number 60 ang office of the mayor may implement dayon para sa sa atong makatawhan sa lungsod sa Clarin. So again, assurance sa tanang mga Clarino, dili angay mabalaka sa gibuhat ng mga lakang sa provincial government o sa municipal government. Yes, sa mga pinangga kong mga Clarinhon, we can assure you nga ato ang halandong Governor Henry Sevilla Winar nagpagawas kidayon, maka-assure me nga kung unsa magani ang mga paghitabo or mulaganap magani ang iisip, naka-assure me nga dili lang mo mabalaka kay ang provincial government unubanan sa atong local government unit pa rin anaa gayud mo timbaya ug mo take action sa inyong mga panghitabo sa mga panghitabo. Katapusan, Mayor, kinahanglan ang hugot nga suporta sa matapusan dili lang sa ato ang mga pinili sa probinsya ug sa lungsod kundi mismo sa katawhan. Yes, precisely, Sir Bal. Dako kay no. So mga pinangga kong mga Clarinhon o sa mga barangay kapitan, dili lang kita kundi ang tibuok nato nga mga katawhan sa lungsod Clarin, labi na katong nagbuhi og baboy. Please be kinahanglan to isipte nato ang atong mga kahayupan. Ilabi na kanang mga lamaw. Ginabawal na ipakaon atong mga lamaw no kay usa na sa makahakuan. So agwanta ta karon kay gumikan sa panghitabo. So hangyo ko mga katawhan sa lungsod Clarin, please be prepared sa ato ang mga sa African swine flu para pod sa kaugmaon sa lungsod sa Clarin. Thank you, Mayor Jack.